Thank you po. Mula San Simon exit hanggang dito sa Bukawi Toll Plaza, nakita ko na kaagad yung problema ng motor na to. Ang problema sa motor na to, good morning mga ma'am sir, it's your boy Sir Troy. And for today's video, napaka-special ng video natin ngayong araw dahil andito tayo sa Fecon Solid Motorcycle Manufacturing. At ngayong araw ay masusubukan na rin natin yung pinaka-inaasam natin na ma-experience na motor. Actually, tayo yung pinakaunang pinahiram nila nito. Actually, nagamit na ito ng iba, pero tayo pa lang yung pinakaunang pinahiram na magtatagal sa atin yung bike. Ito guys, I present to you the Slick 400 of FKM Motorcycle Philippines. At ngayon, hindi lang natin ito basta maiuwi. Maira-ride pa natin itong bike na to sa malayo, no? Actually, wala kaming pinag-usapan kung gaano katagal itong bike sa akin. Pero usually 1 week, ganyan. Tignan nyo naman, napakalaki. So nandito na rin yung top box natin. Yung unang pinahiram nito na dapat kasabay ko, nakukuha niyan, si IM Jamich. Nakakuha na siya 4 days ago. Nagkasakit lang ako, dala ng panahon. So ngayon, gear up tayo at kailangan kong humabol. 1 oras at kalahati kailangan kong humabol sa Antipolo dahil ngayon ay Scramble Marketing Party, yung ating agency, ano. Thank you, sir. Sir. Apo. So, thank you so much FKM Motorcycle Philippines, kay Ma'am Dyrene at kay Sir Angelo na nag-asikaso para magamit na natin itong Slick 400. Wow. Ang laki niya, umugong din. Ibang-iba doon sa nung na-test drive natin siya, no? Grabe, super comfy naman ito. Guys, ito na yon. Affordability, good looking, agility, nandito na. Ito na ang pinaka affordable na maxi scoot na mabibili nyo sa market. Ang lakas. Oh, MG. Mag-enjoy tayo dito. Woo! Wind visor, napaka-effective nito. Bukod sa ang laki oh, 2 dangkal, isa't kalahating dangkal mahigit. Non-adjustable siya, pero enough na siya para ma-deflect yung hangin sa hanggang balikat, no, magkabilang braso. At yung hangin ay dito na pumupunta sa ibabaw ng aking helmet. Alright, full tank na yan. Expressway gaming. Let's go. Ang sarap namang unat ng paa nito, grabe. Sa seat height niya, tayo na 5'7", kayang-kaya, manageable. Although tiptoe, pero magaan na rin siya para sa isang 400cc. Pwede nyo pang pa-adjust to, no? Malapad kasi yung upuan niya. Ito yung stock niya. Makapal kasi at malapad, kaya comfy. Pero kung kayo ay magpa-purchase nito, pwede nyo patabasan yung upuan. Kung kayo ay siguro mga 5'5" pababa, ang sensitive ng throttle niya, yung konting galaw ko lang na ganun gusto na agad umabante ng ano, kumakagat na agad yung kanyang tawag doon, CVT. Music tayo para hindi naman boring. Maganda pa rin yung design ng kanyang analog speedometer at saka tachometer. Although meron na tayong digital sa gitna, okay pa rin sa akin yung may ganun.
125, napaka-stable niya. Sa maneuverability naman niya, madali siyang pakilusin kahit high speed. May mga motor na pag high speed, alam nyo na yun, ang tigas iliko na ganyan, parang halos ayaw niyang gumalaw. Pero itong bike na to, nimble. Sa vibrations naman niya, hindi ko alam kung saan pinapakiramdaman dito yon sa motor na to, no? Since scooter siya, halos wala. Pag high revving, meron ng kaunti. Sa paa naman kasi wala yan masyado pag scooter eh. Unlike sa mga backbone, underbone, pag tumapak ka sa foot peg at mararamdaman mo na agad, lalo't single cylinder, ang vibration ay mararamdaman na. Pero sa ganito, sa scooter, usually sa handlebar lang nararamdaman. Ang ganda ng latag ng kamay ko rito, hindi mataas masyado, hindi sobrang baba, lang, para ka lang nasa computer table sa bahay, ganun, relax lang, bagsak lang yung katawan at napakalapad ng upuan. Thank you po. Mula San Simon exit hanggang dito sa Bukawi Toll Plaza, nakita ko na kaagad yung problema ng motor na to. Ang problema sa motor na to, aantukin ka dahil masyadong comfy. Lalo na ako, nasanay ako sa adventure touring na. Hindi na kasi naked yung ating motor, adventure touring na siya. So para sa full specification nito si FKM Slick 400, meron tayong review, meron tayong full review. Ilalagay ko na lang yung card dyan sa taas. Wala naman kasi siyang bitin talaga sa overtake, kaya gustong gusto ko rin talaga yung power niya. Alrighty, dito na tayo sa mansyon ni IM Jamich. Saan na kaya si IM Jamich? Ayun yung Slick 4. Diba? Ang ganda sa kanya yung red Kala ko hindi ko pa nagkaya yung gray. Ito ang gusto kong kulay. Nakawin to yung kulay. Mainit sa mata. Maganda rin yung white nun. Parang basic kasi itong metallic gray na to Pogi ng red Dalawa na kaming slicky. Hehehe. Friendship goals. Grabe, laki kay Kuya Jay ng Slick 4. So, i-meet na namin si Mike's Moto sa Imprint Customs kasi doon naman talaga yung original na meeting place namin. Oh, 800 MT. Bago ni boss. Where is Mike's Moto? Ay, hello. Hinahanap ko yung bike mo. Sige.
Mabigat yan. We're rolling. Grabe yung escort ni Mike's Moto. Dalawang Sleek 400. So guys, itong ipinunta ko rito sa Antipolo ay actually party ng aming agency kay Ma'am Janice, yung Scramble Marketing. So 3 years na tayo dyan sa 3 years or magpo 4 years na yata tayo dyan sa agency natin. 3 or 4, I think. Tagal na kasi, parang ang dami nang nangyari. Hindi ko na matandaan. Eastland Heights, let's go. Oh my goodness, ang ganda rito sa Eastland Heights. Ang social ng lugar. Ah, doon pala yung kapilya doon sa kabila, oh. Oh my gosh. Oh my gosh, ang ganda naman dito sa Eastland Heights. Ah, labas pala yun. Oh, social ng mga bahay, oh. Ang gaganda, oh. Lagi kayong malamig dito. Ang ganda naman dito. Ang ganda rito. Parang Australia. Kaya mag-trip tayo. Oo nga. Grabe naman pala dito sa Eastland Heights. Ang ganda ng view. Para lang kaming namasyal dito sa buong subdivision. Ang lawak. Ito maganda dito, pero dito yung mga mamahali ng lupa sa taas. Kasi bukod sa malamig na rito, ang ganda pa ng view. Grabe. And finally, makakauwi na rin tayo. Kasi hanggang 5 lang yung event place, eh. So, ira-ride muna natin uli yung expressway pa uwi. At mag-ano tayo sa service road ng Malala. And then, before tayo makarating sa bahay, ay bibigyan ko kayo ng feedback about sa bike na ito. Sa traffic, wala naman siyang masyadong problema. Mukha lang talaga siyang sobrang lapad. Pero manageable naman yung manageable naman yung lapad niya. Mukha lang siyang hirap sumingit kasi medyo mahaba rin yung bike. Malaki rin, Pero pagdating sa maneuverability nga niya, madali lang siyang pakilusin. Kaya pag sa singit-singit, okay lang talaga siya. Ay, liliko ka na? Sa 100 na cruising speed, kasarapan na yun para sa motor na to, no?